Magandang araw po Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Ako si Arnold, taga Santa Cruz, Laguna. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi maayos itong pagkakasulat ng kwento. Kayo na po ang bahalang mag-edit. Nung nasa high school pa lang ako ay may transfer kaming kaklase. Pangalanan natin siyang Greg na galing sa Quezon Province. Naging tropa ko siya. Bali may dalawa pa akong tropa at nadagdag lang siya. Mabait kasi to kahit na may pagka-weirdo. Kahit iwas sa kanya yung iba naming mga kaklase ay kinaibigan ko pa rin siya. May kakaiba talaga sa kanya na mahirap ipaliwanag. Ayaw nga ng dalawang tropa ko yung ideya na isama ko siya sa grupo namin. Pero pinagpilitan ko na bigyan siya ng chance. Nakalaunan ay naging kaibigan din nila kahit sa pilitan lang. Sa ngalan ng pagiging tropa ko. Ganun naman talaga nung high school, 'di ba? May peer pressure. Nung mag-college na kami nagkahiwa-hiwalay. Nanatili lang kasi ako dito sa lugar namin. Tapos yung dalawa pa naming tropa ay sa Maynila na nag-aral. Si Greg, bumalik sa probinsya nila. Lumipas ang mga taon. May kanya-kanya na kaming pamilya, maliban kay Greg. Pero magkakaibigan pa rin kami. Hindi nga lang ako pinalad dahil nagkahiwalay kami ng misis ko. Si Greg yung naging takbuhan ko kapag nagka-problema kami. Pero nung nagkaroon na ng asawa si Greg ay naging madalang na yung aming bonding. Bigla na lang kasi itong nawala sa ere. Mga ilang buwan din bago ito muling magparamdam. Nag-aya itong maging ninong ako sa una niyang anak. Pumayag ako, pero nung araw na babiyahe ako sa lugar nila ay nagkaroon ng emergency. Nahihiya pa nga ako sa kanya noon kasi hindi ako natuloy. Siguro nagtampo ito sa akin dahil hindi ako nakapunta. Basta na lang kasi itong hindi nagparamdam. Hindi ko rin alam kung kanino siya kukontakin dahil wala naman itong pinakilala sa aking kamag-anak niya. At sa tuwing magbabalak akong puntahan siya ay lagi na lang ako nagkakaroon ng emergency kaya hindi ako natutuloy. Makalipas ng 2 taon ay muli itong nagparamdam. Nag-aya ulit ito sa akin na dumalo sa binyag ng bunso niya. Nung time na yon, hindi lang ako yung inaya niya, pati yung 2 pa naming tropa. Natuwa naman ako dahil dati hirap na hirap siyang makisama sa amin. Kaya naghanda kaming 3 para maadalo sa binyag ng anak ni Greg. Pupunta kami ng Quezon Province. 2 days ahead pa lang ay nagkaroon na ako ng trangkaso. Kampante lang naman ako dahil maaga pa naman. Pero nung araw mismo na babiyahe na kami papunta sa kanila ay nahihilo ako. Nagdadalawang isip pa nga ako noon kung tutuloy. Kaso nahiya na akong mag-back out dahil nga maraming taon na rin at ngayon lang ulit kami magkakabanding ng buo. Nagsabi na rin yung isa kong tropa na hanggat maaari ay 1 araw lang kami doon at umuwi na kinabukasan dahil hindi na-approve yung leave niya sa trabaho. Nataon lang na naipag-swap siya ng day off sa workmate niya. Tapos yung isa naman ay pumuslit lang din dahil ayaw payagan ng biyanan. Hindi ko alam kung hinahadangan ba kami ng tadhana na makarating ng Quezon Province dahil nakailang stopover na kami dahil nakaflatan yung gulong namin. Kinilangan din namin maglipat ng sinakyang bus dahil nasira yung makina ng huling bus sa sinakyan namin. Nagsimula na magpanik yung isang tropa. Nagsabi siya na sana di na lang siya pumuslit at nanatili na lang siya ng bahay para magbantay ng anak niya. Siya kasi yung pinakamapamahiin sa aming 3. Sigurado daw siyang may mangyayaring masama. Hindi lang sigurado kung ano. Ako na kanina pa masama ang pairamdam ay wala sa sariling nasinghalan siya. Pero humingi naman ako ng dispensa dahil nga sa hindi okay yung pairamdam ko. Sinabi rin ng isang tropa namin na kung ano ang maging desisyon naming 2 ay dun din siya dahil maski siya ay parang ayaw nang tumuloy. Nag-aalinlangan na kami dahil binyag yun at ninong pa aming 3. Nasa boundary na kami ng pinakaunang bayan ng Quezon Province nang magdesisyon akong tumuloy na lang kami dahil malapit na rin naman na. Magsiuwian na lang kami kako matapos kumain. Sabihin na lang kako namin ang kanya-kanyang rason. Pumayag naman yung 2 kong tropa. Tapos na yung binyag nang maarating kami kaya sa handaan na yung diretsyo. Dahil kanina pa masama yung pairamdam ko
ay konti lang yung ininom kong alak at piling-pili lang yung kinain. Nung nagpa-check up kasi ako last time, mataas ang blood pressure ko. Kaya kahit natatakam akong kumain ng inihanda ni Greg na espesyal na sisig na luto ng kanyang misis para pampulutan, ay hindi talaga ako kumain. Nagtiyaga na lang ako sa mani. Uminom lang yung isa kong tropa dahil hindi naman siya mahilig mamulutan. Ang umubos ng inihanda ni Greg ay yung isa ko pang tropa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin nung oras na yon. Iniisip ko na baka dahil masama nga yung pakiramdam nung araw, kaya kung ano-ano yung nakikita ko. Napansin ko kasi yung paraan ng pagkain ng tropa ko sa sisig. Para siyang nauulol na aso, yung gutom na gutom. Kakatapos lang naman namin kumain ng handaan. Nakatatlong pinggan pa nga ito. Ewan ko ba, para akong kinilabutan sa paraan ng pagkain niya. Tumutulo pa nga yung laway niya mula sa bibig na ikinasama lalo ng pakiramdam ko. Hindi ko rin talaga maintindihan yung sarili ko noong mga panahon na yon. Para akong nilalamig na gustong masuka. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko, pero hindi naman na ako mainit. Nagmukhang halimaw sa paningin ko yung itsura ng asawa ni Greg noon. Siguro, tinamaan na ako ng 5 baso ng alak. Nagdidiliryo na siguro ako dahil kakaiba na yung tingin ko sa mga tao sa paligid. Yung asawa ni Greg, mga anak, si Greg mismo at yung tropa na ring umubos ng pulutang sisig. Lahat sila ang tingin ko ay halimaw. Kinilabutan talaga ako nang makita kong tumutulo ang mga laway nilang nakatingin sa akin at sa isa o pang tropa na hindi kumain ng pulutan. Para maalis sa sistema ko ang nakikita ay nagpaalam na akong uuwi na. Nag-alinlangan pa nga si Greg na pauwiin kami dahil nga hindi pa naman kami ganong katagal sa kanila. Pero pinagpilitan ko talaga na umuwi na kami nun. Ang sabi ko, masama yung pakiramdam ko at nagsinungaling na rin ako sa kanila na isinugod sa ospital yung kapatid ko. Kaya siguro napapayag ko ito. Kahit na alam kong imposible na maisama namin pauwi ang isa naming tropa, ay hinanapan ko talaga ng paraan. Kahit nahihirapan ako noon, ay binuhat ko ito papalayo kina Greg. Naabuntot naman yung isa ko pang tropa sa akin. Alam kong may mali na sa tropang pasan ko. Iba na yung paraan ng paghinga niya doon sa inuman namin. Nabasa na rin yung likod ko sa tumutulo niyang laway at yung tunog ng boses niya ay parang sa isang mabangis na hayop na. Nang maarating kami sa gilid ng kalsada, ay agad ako nagpara sa unang bakanting jeep na dumaan. Pinakyaw namin yung jeepney driver. Nagsimula na nung magwala yung tropa ko. Mabuti na lang at may lubid yung jeep na nasakyan namin. Tinulungan akong itali ang tropa namin. Tinanong kami ng driver kung bakit siya nagkakaganon, kung saan kami nanggaling at ano yung huling inihanda sa amin. Kinuwento ko sa kanya yung lahat at sa kanya din namin nalaman kung anong nangyayari sa tropa namin. May alam daw siyang makakatulong sa amin para maialis sa katawan nito ang kinain. Nayanggaw yung tropa namin at dahil yon sa kinain na sisig. Matinding takot talaga yung naramdaman ko noong mga oras na yon. Saksi ako kung paano magwala yung tropa ko. Para siyang nawala sa sariling katinuan. Pinainom siya ng manggagamot ng espesyal daw na herbal at langis. Inihele din siya na parang bata. Pagkalipas ng ilang oras ay bigla siyang sumuka. Tapos may lumabas na buhay na sisiw mula sa bibig ng aking tropa. Nagulat kami nun. Pero nahimasmasan din kaming dalawa ng tropa ko sa ininom namin nun. Ipinaliwanag sa amin ng manggagamot yung sinabi din sa amin ng jeepney driver. Kinumpirma lang niya na nayanggaw nga yung tropa namin. Buti na lang daw ay walang inilagay sa inumin namin. Kundi pati kaming dalawa ng tropa ko ay nahawa na rin. Awa naman ng Diyos ay gumaling yung tropa ko. Kinabukasan na kami nakauwi. Nanumpa kaming tatlo na hindi na kami muling tatapak pa sa lugar ni na Greg at lalong iiwasan na namin siya. Matinding aral din ang nangyari sa aming pagkakaibigan. Yung inakala kong totoong kaibigan, may iba palang motibo. Kaya payo lang lalo sa mga kabataan ay piliin nyo yung mga kaibigan nyo. Kapag alam nyo o nararamdaman nyong may mali na, siguro ay meron nga talaga.
Maraming salamat sa inyong oras, Sir Bob. Sana ay mabigyan ng chance na mai-ere itong kwento ko. God bless sa inyo. Hello po sa inyo, Sir Bob. Good evening sa lahat. I'm Bridget, isang logistics assistant sa Ayala. Avid listener po kasi ng channel nyo yung BFF ko at siya na rin yung naghikayat sa akin na mag-share. Lately ko lang din po napapainggan yung mga stories nyo nagugustuhan ko. Ako yung tipong mahilig sa nightlife. Isang certified partygoer po ako. May pagkalasinggera kahit bawal sa akin ang uminom ng alak dahil asthmatic ako. Pero dahil pasaway, ayun, tuloy pa rin sa pagpaparty. At dahil sa ganitong nakasanayan kong lifestyle, na-encounter ko rin ng isang nakakatakot na experience. Medyo maikli lang po itong story ko. Patatigil na talaga ako sa bisyo ko nang mangyari sa akin to. It started nung mag-bar hopping kami ng best friend ko taong 2018. Obviously, mga nakainom na talaga kami. Napagpasyahan namin na ituloy ang inuman sa place ng isa naming tropa since wala namang pasok kinabukasan. Ang unang resto na madaanan namin noon ang bibilhan namin. May nadaanan kaming resto sa may bandang Timog Avenue na kahit anong pilit ko sa tropa ko ay ayaw niya talagang pumasok. Hindi ko alam kung anong problema niya that time. Basta ang sabi niya, nakakatakot daw ang restaurant na yon, lalo at 2 AM na nun. Sinabihan ko na lang siya na magstay sa kotse at kami na lang ni best friend ang papasok. Naiinis ako sa kanya that time dahil naihina rin ako. Actually, bukas ang resto na to 24 hours. Pero di lang naman to yung bukod tanging resto na bukas nung time na yon. Dahil naiihina talaga ako kaya kailangan ko nang gumamit ng CR nila. Wala namang masama ang makiihi since bibili rin naman kami. Pagkapasok ko sa loob, sinalubong ako ng malamig na hangin. Inignore ko na lang, siguro kasi tipsy na ako at ihing-ihi na rin. Umorder muna kami ng food, saka ako nagmadaling pumasok ng CR. Nakaramdam pa ako ng konting kaba nang pumasok ako doon. And guess what? Blockbuster ang pila. Nabwisit nga ako sa isipin na kung bakit mas marami pang tao sa CR kesa sa mismong resto. And worst, may nagiinuman pa roon na naapwesto sa may bandang CR. Napansin ko rin na halos lahat ng nakapila ay nakasuot ng weird outfit. Para bang umattend ang mga ito ng isang vintage party dahil sa mga kasuotan nila. Palala na rin ng palala yung nararamdaman kong lamig. Wala sa sariling napayakap pa ako. Until turn ko na pumasok ng cubicle. I felt relieved kasi nakaihi na rin ako. Pero naalarma ako noon nang biglang namatay ang ilaw. Palabas na ako pero hindi ko mabuksan ang pinto. Nagtawag ako ng tulong pero walang lumalapit. Tinawag ko yung best friend ko na that time ay naghihintay ng in-order naming food. Pero out of coverage ang signal ng phone doon. Nagsimula na akong magpanik nang may marinig akong mga sumisigaw at commotion sa labas. Eksaktong bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang makapal na usok. Takot ako dahil iniisip ko na mas stranded ako na mag-isang nasusunog sa resto. Boses ng best friend ko ang huling narinig ko bago ako mawalan ng malay. Boses din niya yung una kong narinig pagkagising ko. Nakahiga na pala ako sa hospital bed. Ang sabi ni BFF na nagtaka siya dahil sobrang tagal ko raw lumabas. Kanina pa raw naka-ready yung in-order naming pagkain kaya napasugod siya sa CR at talamang nawalan ako ng malay. According sa tumingin sa akin ay inatake ako ng asthma at overfatigue na rin ang findings. Dahil after work ay diretso inom at party ako tapos may after party pa. Puyat din ako noon beforehand. Ipinaliwanag ko sa best friend ko yung nangyari. Sinabi niyang naniniwala naman siya dahil nakarinig din siya ng music na nanggaling sa loob ng CR noon. Kaya nga niya ako natagpuan doon ng walang malay kasi may nasense siyang something wrong. After noon
ay naglaylo na ako sa bar hopping. Halos mag-quit na nga ako sa pag-iinom dahil malaki yung binagsak ng katawan ko noon. Nagka-trauma na rin ako sa restaurant CR, maski nga sa mga CR sa fast food. Pumapasok ako pero dapat may kasama na o di kaya ay nagpapasama ako. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Nalaman ko rin pala doon sa tropang nagpaiwan habang nag-order kami ni BFF ng food at nag-CR ako dun sa resto sa Timog Ave. Kaya raw pala nagpaiwan at takot siya dahil nga may na-experience na siya doon once nung pumunta siya. Yun din daw yung site kung saan nasunog yung ozone disco noong 1996 kung saan marami ang namatay. Ito lang po yung nakakatakot na experience ko, Sir Bob. Hopefully ay mabasa nyo at ma-feature sa channel para naman mapainggan namin. More listeners and subscribers pa po. Magandang gabi, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Rashid, half Pinoy, half Indian. Isip at pusong Pinoy ako. Hindi ko na kasi naagisnan yung tatay ko. In short, anak ako sa labas. Naswertehan naman na nakapagtrabaho sa Middle East. Family driver ako doon at ang asawa ko naman ay kasambahay nila. Sa isang compound, 5 kaming drivers. Iba't ibang lahi ang kasama ko roon at may isang purong Filipino. Siya at yung Indonesian na driver doon ang kabanting ko sa inuman. Bawal talaga mag-inuman doon. Pero dahil hindi nawawala sa mga Pinoy ang umiinom, kaya sumubok din ng bawal. Paano ba na uminom ka isang beses sa loob ng isang buwan? Nangyari ang aking nakakatroma na experience nang magkasakit yung amo kong babae. Nagkataon din na nag-elbaara ang ibang miyembro ng pamilya ng employer kong babae. Pumunta sila sa desyerto para doon mag-relax. Ako at yung Indonesian na driver ang madalas na iiwan sa bahay. Hindi kasi ito pinasama dahil may pasok tong boss ko. Wantusawa kami sa pagpuslit ng alak kapag may time. Palainom din kasi yung Indonesian na driver. Tawagin natin siyang Agong. Siguro dahil nakainom ako, kaya may mga panahon na namamalikmata ako at nakikita ko si ma'am na palakad-lakad sa labas ng ospital o kaya nakatambay sa loob ng kotse. Kapag naman lalapitan ko siya ay bigla itong nawawala sa paningin ko. Kinuwento ko ito kay Agong tuwing pumupuslit kami ng inom, pero palagi ako nitong pinagtatawanan. Pero nang lumala na ang sakit ni ma'am at kinilangan na may kasama ito, ay tinawagan ko agad yung amo ni Agong. Makailang beses ko rin nakasalubong sa hallway ng ospital tuwing tinatawagan ako ng nurse na nag-aasikaso rito. Takot na ako dahil alam ko namang nakaratay ito sa hospital bed. Pero makikita ko na lang siya na nasa labas. Hanggang sa labas lang kasi ako dahil hindi ako allowed sa loob, kaya ang nurse lang talaga ang kausap ko. Ramdam ko noon na hindi na magtatagal ang buhay ni ma'am. Ilang beses din akong naglabas-masok ng ospital noon para kausapin yung nurse. Muli ay bumaba at naghintay sa loob ng kotse. Bandang 3:00 ng hapon nang makita kong papalapit yung amo ko sa sasakyan, kaya nilagok ko ang laman ng huling canned beer na tira pa namin ni Agong nung nakaraang gabi. Tahimik lang itong sumakay. Hindi na ako nagtanong pa kahit matinding kaba na ang nararamdaman ko. Dumiretso ako sa bahay ng amo ko. Hanggang sa maarating kami ay wala pa rin itong imik. Lumabas ito ng sasakyan at pumasok sa loob ng hindi lumilingon. Biglang nag-ring yung phone ko. Nakaregister yung pangalan ni Agong. Pero nang sagutin ko ay galit ang boses ng amo nito na nasa kabilang linya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang magsimula itong magtatalak. Nagpaliwanag ako sa kanya na hinatid ko si ma'am sa bahay, pero patuloy lang ito sa pagtatalak. Isa lang ang tumatak sa isip ko sa sinabi niya. Imposible daw na nagpahatid si ma'am dahil lang dumating siya sa ospital ay patay na ito. Mas mabilis pa sa kidlat na pinaandar ko ang kotse para bumalik ng ospital. Pagkarating ko roon
ay para akong nilamig na hindi ko malaman. Mga bandang 7:00 nang iuwi ang bangkay sa bahay ng nanay ng amo ko. Kaming dalawa ni Agong ang naatasang magbantay muna habang nag-aasikaso pa ang kapatid ni Ma'am sa document sa ospital. Kahit anong mangyari raw ay wag na wag naming iwanan ang kabaong ng mag-isa. Dahil may pamahiin din na bawal iwanan mag-isa ang patay dahil kukunin ito ng itim na elemento. At sa pagkakaalam ko, hindi ine-embalsamo ang katawan nila. Pauwi pa kasi ang pamilya nila galing sa Elbar, kaya walang ibang magbabantay. Hindi ko mahindian yung inutos sa amin ng amo ni Agong dahil driver lang nila kami. Kaya para maibsan yung takot na nararamdaman ko ay muli kong inaya si Agong na mag-inuman habang nagbabanday kami sa lamay. Nung una ay tinanggihan ako nito, pero napapayag ko naman siya. Pumuslit lang kami ng ilang canned beers. Kakaiba talaga yung nararamdaman ko ng gabing yon. Kaya dinaan ko na lang sa pag-inom para mabaling yung atensyon ko sa pagkabalisa. Hindi ko rin maipaliwanag, lalo na mahigit 8 oras na rin ang nakalipas. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw nang maramdaman ko na biglang gumalaw yung kabaong ni Ma'am. Wala pa rin ni isa ang dumadating sa pamilya niya. Medyo may tama na rin ako ng alak noon, pero kaya pa naman. Si Agong ay tumatawa na. Parang tinatamaan na rin. Dahil nga nakainom ako noon, ay malakas yung loob ko na i-check yung kabaong ni Ma'am. Pero laking gulat ko nang biglang bumukas ang kabaong nito at naguunat sa harapan ko ang amo kong babae. Napatakbo talaga ako papunta kay Agong na nanlaki rin ang mga mata nang makita yung amo ko na bumangon mula sa kabaong. Kalmado pa nga itong nagtanong sa amin kung anong nangyari at sino ang pinaglalamayan namin. Para akong tatakasan ng kaluluwa ng mga panahon na yon, Sir Bob. Nagkanya-kanya kaming takbo ni Agong sa malawak na sala nila. Palabas na sana kami ng bahay nang maasalubong namin ang seryosong muka ng amo ni Agong. Pinakalma kami nito at sinabihan na dodoblehin daw ang bayad sa akin kapag ibaon ko sa limot ang nangyari doon. Hindi na ako nakapagsalita. Halos mangyak-ngyak nga ako nang dumating galing Elbar yung asawa ko at nagsabi na umuwi na kami, which is nagtaka ito at hindi pumayag. Hindi ko alam kung anong sinabi nila kay Agong para kumalma ito. Basta hindi muna kami pinagtrabaho ng 2 linggo pero may sahod naman. Kinabukasan, nalaman ko na nakahimlay na ulit yung amo ko sa kabaong niya. Matinding kilabot pa rin ang nararamdaman ko noon. Para akong tatakasan sa katinuan dahil palagi ko pa rin nakikita si Ma'am doon. Para itong hindi matahimik. Pinatapos muna ang kontrata namin ni Mrs. bago pinayagan na makauwi. Tapos nalaman ko na yung amo ni Agong ay ang bagong asawa ni Sir doon. Kung tutuusin ay pangit yun sa atin dahil magkapatid na buo ang amo ni Agong at yung amo kong babae. Maraming naglaro sa isipan ko noon. Pero hindi ko na binalak pang tuklasin pa. Sapat na para sa akin ang makauwi kami ni Mrs. sa Pilipinas ng buo at ligtas. Sakalang namin mas pinag-usapan ni Mrs. nang maabalik na kami dito. Pati siya, hindi talaga maapaniwala sa mga nangyari. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay mabasa nyo at more power sa inyong channel. Magandang araw o gabi po, Kuya Bob, pati na sa lahat. Tawagin na lang akong Hovie, taga Mandaue, Cebu. Nag-work ako bilang maintenance/technician sa isang sikat na ospital sa London. Medyo friendly po ako at isa sa naging kaklose ko ang nakabantay sa CCTV control room. Siya rin ang kabanding ko palagi sa drinking session. Sa tagal ko na nga sa serbisyo ay hindi ko pa rin kabisado ang lahat ng staff sa naturang ospital. Pero hindi naman yun naging hadlang para kaibiganin ko silang lahat kahit hindi ko abisado yung mga pangalan nila. Almost 10 years na rin. Mahabang panahon pero mahina ang memorya.
Basta kapag nakaputi, mga nurses. Kapag red, mga lab tech. Pag naka-lab gowns, mga doktor. Medyo color basis rin para di ako mahirapan mag-identify. Pero hindi po ako sigurado kung nakakatakot itong story ko. Pero para sa akin, ito na yung nakakasuka, nakakakilabot at nakakaewan ko ba. Paborito ko talaga yung graveyard shift kasi nakakapuslit akong tumambay sa CCTV room kung saan madalas kong kainuman yung kaibigan ko doon. Habang tumutungga nga kami, nakikita ko yung mga nangyayari sa buong ospital at malalaman ko agad kapag kailangan nila ng tulong ko. Taong 2016 yon. Simula na ng taglamig at Halloween na kinabukasan. Wala kaming pasok noon kaya may usapan kaming magiinuman sa control room para mabawasan yung lamig dala ng panahon. Pero syempre, patago o papustit lang to. Sa ngalan talaga ng alak kaya excited akong pumapasok. Nag-punch in muna ako para malaman na pumasok ako at nakailang roving and check sa areas bago magpunta sa control room. Sumapit ang 12:00 ng gabi. Oras na pupuntahan ko na ang aking drinking buddy. Bitbit ko na yung pagkain na pulutan namin. Matik na pagpasok ko, nakahanda na ang inumin namin. Hindi lang kaming dalawa ang naroon. May kasama pa kaming 3. Bali 5 kaming magiinuman. Pumwesto agad ako kung saan ko makikita ang buong sulok ng ospital. Nasa kasagsagan kami ng kasarapan ng inuman nang may mahagip ang mga mata ko. Nakita ko ang isang magandang doktor na pumasok sa blood center ng ospital. Na-curious ako sa gagawin niya at na-focus ang paningin ko sa kanya. Ang weird lang sa pakiramdam pero parang na-amuse ako dahil busy ito sa pagtingin-tingin ng iba't ibang klaseng blood type na naroon. Busy rin yung mga tropa kong tumatagay. Pero nasabit ako nang makita kong kumuha ito ng dugo at walang ano-anong binutas at ininom ito. Nakaramdam ako ng pagbaliktad ng sikmura. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Biglang nawala yung amats ko. Napalitan ng sindak. Kaya dali-dali kong kinuha yung atensyon ng mga kainuman ko at tinuturo yung kinaroroonan ng magandang doktor. Habang tinuturo ko sa kanila yung area kung saan pumasok yung doktor na uminom ng dugo, sakto rin na pagturo ko sa screen ang pagtingin ng doktor na yon sa CCTV. Grabe yung kaba ko nun na parang alam niya na pinapanood ko siya. Parang tumatagos yung paraan ng pagkakatitig niya sa screen sa aking harapan. Saka naman biglang namatay ang ilaw. Di mas kinilabutan ako. Napamura pa nga ako at napatanong kung anong nangyari. Pakiramdam ko pa ay tatakasan ako ng ulirat lalo nang tumunog yung earpiece na suot ko. Pinapapunta ako sa area kung saan may aayusin kaming wiring na nasira. Parang ayaw nang gumalaw ang mga paa ko nun. Kabado pa akong lumabas at napilitang pumunta dun sa area na nasira. Kahit may mga nakasabayan akong mga empleyado na dumaan sa hagdan nun, ay hindi pa rin maalis sa akin yung kaba. Bumalik ang liwanag dahil sa generator. Naasalubong ko pa yung magandang doktor na nakita ko sa screen kanina. Halos hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata nito. Pinipilit kong umakto ng normal sa harapan niya. Mabuti na lang at safe akong naarting sa area kung saan may nasirang wiring. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang matapos kong ayusin yon. Sakto, kinabukasan ay wala akong pasok. Pero nag-report ako sa office para magpa-change schedule. Ayoko na kasing mag-night shift. Pakiramdam ko noon ay mas safe akong mag-duty ng umaga. Ewan ko ba at natakot talaga ako sa nasaksihan ko nung gabing yon. Kinuwento ko yun sa isa sa mga close ko doon sa day shift din. Tinawanan niya lang ako. Pinayuhan na wag mabahala. Dahil alam daw ng karamihan na may sakit si Dr. Luna. Tawag doon sa magandang doktor na uminom ng dugo. Pero harmless daw ito. Pero para sa akin ay hindi talaga okay. Nalaman ko rin na hindi lang daw ito ang may ganong sakit doon. Mangilan-ngilan sila. Dahil hindi ako mapalagay sa nalaman ko, nung nag-end yung contract ko ay nag-apply ako sa ibang bansa.
Hindi to marahil nakakatakot kung iisipin ninyo. Pero Pinoy ako at alam natin na sa bansa natin na ang mga taong umiinom ng dugo ay maihahalin tulad mo sa isang vampira o kaya aswang. So far, yun pa lang yung encounter ko na nakakatakot para sa akin. Kayo, ano sa tingin nyo? Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbabasa at mag-iingat ang lahat.